Praise the Lord. Dakilain at purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Let us all pray, mga minamahal. Tayo lahat, mga minamahal ko, ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O padakilang Diyos na mangbanal makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Isus sa hapong ito. Ikaw, mahal na Panginoon, hallelujah, magbukas ng aming pong mga puso at isipan. That we be receptive of your words, mahal na Panginoon. Sagana sa akin, tunay na wala akong magagawa. Ako'y basaan lamang sa iyong banal na harapan. Kung hindi ka maglagay ng mga tamang kataga, na siya lamang aking babanggitin, maging daluyan lamang ako na mahal na Panginoon ang espiritual na pagpapala. Huwag akong makita, kundi walang hanggang karunungan, kapangyarihan na pag-ibig sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Buksan mo, mahal na Panginoon, aming mga puso. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, mahal na Panginoon, ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang na ang kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in Jesus' name, amen and amen. Yung mas malakas na palakpak, mga minamahal, ating pong ay pagkaloob sa ating dakilang Diyos, at lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord. Kayo po'y makabalik sa inyo pong mga kinauupuan, mga minamahal. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay akin pong pinapabot sa man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal Evangelista Welda Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala. Di po natin pwedeng makalimutan ang mga turo at aral ng ating pong beloved Mama Dear, ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal at iginagalang ng mga magulang sa mahal na Panginoon sa pamamalakayan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher, at get well soon sa ating mga beloved ordained preacher. At nalaman ko kanina na meron po siyang trangkaso, at ganoon din sa kanya pong minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Aking po pinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga ginigilip, diniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon. And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa ating po banal na gawain via Facebook live streaming, at maging sa ating po mga YouTube followers. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At medyo maaga pa, mga minamahal ko. Amen? Amen? 10 minutes to go before 2 o'clock in the afternoon. So, meron po tayong mahaba pang oras. Mga minamahal ko, talagang paglaanan po natin ang pakikinig, mga minamahal ko, sa mensahe ng kaligtasan ito. So, ating pong tunghayan, ang ating pong magiging tema ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko. Eyes on the screen. So, nandiyan po, mga minamahal ko, raising up teens. The most complex role in parenting. The most complex part in parenting. Ito na po yung part 2. Sino pong nandito nung part 1? Mga minamahal, yung disciplining a child. Magtaas ng kamay. Nung part 1, nung na-discuss po yung part 1, sino po yung mga nandito? Magtaas ng kamay. Ang hirap natin magtaas ng kamay, mga minamahal ko. So ito na po yung part 2, from basic to the most complex. Pag sinabing complex, komplikado na trabaho ng pagpapalaki ng anak. Amen? Amen? So, mas fitted, mga minamahal, yung raising up. Dahil pag sinabing raising up, mga minamahal ko, encompassing po ito. Kasama na dyan yung disciplining and training. At
mga minamahal ko, pati education, mga minamahal ko. Sapagkat yung formal education po nila sa school, mga minamahal ko, amen, ay mga minamahal ko, nagsisimula po yan, mga minamahal ko, sa education po nila sa bahay. Amen. Tayo mga parents are the best teachers pa rin. Amen? Amen! Pagdating sa ugali, sa personalidad ng ating pong mga anak. So, atin na pong talakayin, mga minamahal ko, ang closure ng usaping ito, mga minamahal ko. Ang sabi nila, iba na raw po ang likaw ng mga kabataan ngayon. Dahil nasa 21st century tayo. Kaya marami pong mga magulang nagiging problematic sa totoo lang. Na-stress dahil hindi nga nila mga minamahal kung malaman kung papaano yung pagbabalanse sa pagdidisiplina, pagtuturo, pangangaral sa kanilang mga anak. Remember, mga minamahal ko, we're in the last days. At isa sa mga senyales ng huling panahon, nandoon sa 2 Timothy, mga minamahal ko, chapter 3, verse 2, children will be disobedient to their parents, mga minamahal. Isa yan sa mga senyales, mga minamahal ko, na ng huling panahon na ito. So, kinakailangan po nating gawin yung sinasabing balancing act. Kasi nga, kapag ka masyadong overly strict, masyadong stricto, ano nangyayari? Ang mga kabataan ay nag-rebelde. At kapag ka masyado namang maluwag, sila ay abuso. So, saan ba talaga? Kailangan balanse, mga minamahal ko. Amen. So, mga minamahal ko, speaking of teens, di ba? Pag sinabing teens, mga minamahal ko, 13 years old above. Amen. Yung mga nagbibinata at mga nagdadalaga. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. And where lies the challenge, mga minamahal ko? Saan nagmumula yung hamon, mga minamahal ko, para sa ating mga magulang kapag mga kabinataan at kadalagaan, mga minamahal ko, ang isa subject natin sa pagtuturo. Sapagkat ito nga po yung adolescent stage na tinatawag. Ito yung panahon, mga minamahal ko, na sila po, mga minamahal ko, ay talagang papunta doon sa adulthood. Amen? Stage. So, very critical, very crucial po, mga minamahal ko, hallelujah, ang adolescent stage, mga minamahal ko, na tinatawag. Panahon ng kabinataan at kadalagahan. Amen. Amen. So, sabi rito, mga minamahal ko, ang mga binata at mga dalaga, they wanted some degree of independence. Privacy sa kanilang mga buhay. Sa decision making po nila. Dati-dati, mga minamahal ko, umaasa lang sa mga magulang. But to this mga minamahal ko, moment, mga minamahal doon sa adolescent stage, mga minamahal ko, ay talagang gusto nang kumawala. Gusto nang magbuo ng sariling desisyon, mga minamahal ko, sa kanilang buhay. Amen. Nagbe-behave po sila like a fully grown or matured individual na tinatawag. Diba, mga minamahal ko? Dati-dati, mga minamahal ko, naakbayan po natin yung mga anak po natin sa mall habang tayo po ay naglalakad. Pero kapag tumungto na ng 13 pataas, anong nangyayari kapag inakbayan mo? Si Papa naman, very awkward. Huwag mo na ako akbayan. Binata na ako. Dati-dati, mga minamahal ko, mahilig silang sumama sa family outing. Pero lately, mga minamahal ko, nung tumuntong na sa ganong edad, anong nangyayari? Mas gusto na nila yung lakad ng kanilang mga
kasama ang barkada. Mas gusto ng mga minamahal ko mag-solo, mga minamahal. Ganyan po talaga, mga minamahal ko. At tanggapin po natin, mga minamahal ko, yung mga talagang characteristics na yan, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong mga anak. Sabi dito, they wanted to take responsibility despite their vulnerability. Gusto nilang umako ng responsibilidad, mga minamahal ko. Kahit pa mga minamahal ko talagang hindi pa naman dapat dahil hindi pa nga develop fully yung kanilang brain, yung kanilang utak. Kasalukuyan pa silang mga minamahal ko, hallelujah, humahakbang. Amen? Talagang kanila pong kasalukuyang mga minamahal ko, hallelujah, tinatahak pa ang landasin ng buhay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, merong Tagalog term, mga minamahal ko na talagang ang hirap hanapan ng translation sa English, mga minamahal ko. Yung sinasabi ng mga olds po natin, wala pa silang muwang. So, syempre, mga minamahal ko, dahil yun nga, wala pa silang kamuwang-muwang, very prone sila na mag-commit ng mistakes. Parating nagkakamali. Given po yan. Amen? Amen? Madalas na ang kanilang attitude ay impulsive. Madalas gusto nilang talagang suungin yung panganib. Race taker, ika nga. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, kung minsan hindi nagpapapigil. Nasa stage po sila na kung saan mga they start to make and fight for their own choices in life. May tug of war kung minsan sa mga minamahal ko, hallelujah, ina at kanyang dalagitang anak. Ito ang isuot mo. Kayo naman, mami. Hindi yan. Ito na ang uso ngayon. Ito yung in. Bakit ba? Gusto mong i-impose sa akin, ipilit sa akin yung damit na isusuot ko. Di ba? Dahil kasi mga minamahal ko, naging conscious na sila. Tinatawag nating self-expression. Naging conscious na yung mga anak po natin sa kanilang appearance. Amen? Amen? At talagang mga minamahal ko, away, mga minamahal ko, ang mangyayari kapag kuminsan tayo mga magulang, hindi fitted yan anak, sa okasyon. Ito dapat ang isuot mo. Di ba? Sounds familiar. Amen? Na nangyayari mga minamahal ko sa isang household. Lalo na kapag may aatindihang okasyon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Wala tayo magsabi ng praise the Lord. Ito yung puberty period na tinatawag na kung saan they start, mga minamahal ko, na magkaroon ng mga natural na nararamdaman, mga minamahal ko, ng mga kabinataan at mga dalagita. They start to have their mga crushes. Di ba? Huwag nyo i-deny, sabagat totoo. Amen? At talaga mga minamahal ko, yung mga puppy love, mga minamahal ko, hindi mawawala. Tao lang. Natural na pinagdadaanan. Sino pang hindi dumaan dito mga sa stage na to? Amen? Yung mga minamahal ko, ito na yung kung saan mamimili sila mga minamahal ko ng kanilang circle of friends na tinatawag. Amen? Dito na lumalabas yung kanilang passions in life, mga hilig sa buhay. Amen? Kaya mga minamahal ko, napaka-critical pong panahon na ito, yung sinatawag nating adolescent stage, mga minamahal ko. Teens, mga minamahal ko, sapagkat dito mga minamahal ko na di-develop talaga, mga minamahal, yung kanilang karakter. Character formation and development na tinatawag. Dito po, mga minamahal ko, hallelujah, ito po ang magdidikta kung sila po'y magiging stronger person sa bilang adult or, mga minamahal ko, mabuting tao. Aminin man natin o hindi. Depende doon sa kanilang good breeding and upbringing. Palakpakan po natin ang pinakamamalang Panginoon. Good breeding and upbringing na tayo pong mga magulang ang humulma.
So wag natin sabihin, naku Brother Noel, ginawa ko naman ang lahat. Pero yun pa rin siya. Mga minamahal, ang sabi nga, kung ang isang estudyante, mga minamahal ko, ay nag-fail, a student's failure is a teacher's, mga guro, is a teacher's failure. Huwag tayo mga umiwas pusoy, mga minamahal ko na talagang, wala akong alam dyan, wala akong, kumbaga, hindi natin inako yung responsibilidad. Partly, we are to be blamed, or kundi fully, we are to be blamed, dahil tayo po ang inkargado bilang mga magulang. Amen? Na kapag hindi po natin ginawang ating parte, mga minamahal ko, di ba? Masaklap ang kanilang kahihinatnan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Teens are fond of adventurism na tinatawag. Amen. Sila yung mga minamahal ko talagang gustong-gusto, mga minamahal, suungin ng panganib. Yung mga aktibidades, mga minamahal ko na kahit life-threatening, kahit mga minamahal ko, death-defying, gustong-gusto nila. Sino po, mga minamahal ko, ang napapahamak sa mga drug racing, mga minamahal ko, di ba, mga kabinataan? This oras ng gabi, mga minamahal ko, naroon sila sa lansangan at talagang karera, mga minamahal ko, ng motor o sasakyan, mga minamahal ko, mga sports car. Mamaya-maya, mga minamahal ko, sa sobrang bilis, mga minamahal ko, talagang nag-turn turtle yung kanilang sasakyan at napahamak ang mga kabinataan. Sino yung mga mahilig tumalon sa mga cliff, mga minamahal ko, sa talagang bangin, mga minamahal ko, na talagang nagpapasirko-sirko? Di ba ang mga kabinataan? So marami pong napapahamak, mga minamahal ko, ng mga binata at mga minamahal ko, kadalagahan, mga minamahal ko, na talagang hindi po sila talagang nagabayan, natutukan ng kanilang mga magulang. Dahil ika nga, mga minamahal ko, napakahirap. Amen? Talagang, kung tutuusin, mga minamahal ko, wala talagang perfect, mga minamahal ko, na talagang style o pamamaraan, mga minamahal ko. At kung hindi tayo hihingi ng habag at tulong sa ating pinakamamahal na Panginoon, we cannot do our task. Our God-given task of parenting these teens, mga minamahal ko, na inintrust ng mahal na Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal ko, ang mga kabinataan, mga dalagita, mga minamahal ko, mas aggressive. Alam po natin yan. They want to experiment on things without thinking of the consequences. Amen. At mind you, mga minamahal ko, dahil sa school, wala pa rin talagang formal education, mga minamahal ko, on sexual reproduction. Ang pinakapangunahing kaalaman patungkol sa sexual reproduction, dapat saan manggaling? Sa labas ba? Sa kanilang mga peers? Sa kanilang mga nakakasalamuha, mga minamahal ko? Sa social media ba? O sa ating mga magulang? Ang mga magulang na iba, mga minamahal ko, na mga talagang medyo iba ang kanilang thinking, mga minamahal ko, huwag pag-usapan yan, tabu yan. Mahalay na usapin yan. Hanggang sa mga minamahal ko, talagang ano nangyari? Dahil mapusok nga ang mga kabataan, ang naging mga minamahal ko, resulta. Costly mistake. What we call teenage pregnancy. Amen? Huwag natin sabihin, mga minamahal ko, kapag ka nabiktima o nasuong sa teenage pregnancy ng ating mga anak, ay hindi sira ang kanilang future. Well, may mga nakaka-recover. Pero,
most often than not, mga minamahal ko, iba na. Amen? Amen? Dahil sa murang edad, hindi pa talaga, mga minamahal ko, kaya ang, di ba? Tumanggap, mga minamahal ko, ng napakabigat na responsibilidad. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Costly mistake, kagaya ng juvenile crimes. Batang-bata pa lamang, mga minamahal ko, nakulong na. So anong future, mga minamahal ko, ang nag-aantay sa batang yan? Batang-bata pa lamang, mga minamahal ko, inasoong na, mga minamahal ko, sa drug trafficking, naglalako ng droga, at naging addict sa droga, mga minamahal ko. Anong future, mga minamahal, ang nag-aantay sa batang yan? Dahil hindi nga natin, mga minamahal ko, nasubaybayan, natutukan, at talagang napangaralan, mga minamahal ko, ng tamang pangangaral. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, more complex kaysa nung mga bata pa lamang sila na kayang-kaya nating pasunurin. Isang, amen, anda lamang natin ng pamalo, di ba? Sunod-sunuran na yung mga bata. Dahil mga bata pa lamang, madaling pasunurin. Amen? Pero ngayong binata na, dalaga na, uubra pa ba, mga minamahal ko, spanking would not apply anymore. Alam po natin yan. Very awkward. Amen? Ang isang 17 years old na binata, ang isang 17-year-old na dalaga, papaluin mo pa? Amen? Di ba? Hindi na. Ang sabi mga minamahal ko noon ating mo na pag-aralan, hanggang 12 years old lang yung spanking, yung pamamalo sa bata. After that, hindi na pwede. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, masyadong complex. Dahil ang mga bata ngayon, mga minamahal ko, they're called to be emotionally sensitive. Amen. Kapag ka nasermonan mo, napagalitan mo, naging overly reactive ka, ano nangyayari? Bibirahan ka, mga minamahal ko. Sige, lalayas na ako sa bahay na ito. Di ba? Yun ang mga panakot, mga minamahal ko. Mga pang-blackmail, mga minamahal ko ng mga kabataan, pero hindi ko nila lahat. Pero marami tayong mga minamahal ko, hallelujah, na tutunghayan, mga minamahal ko, na mga kagaya ng attitude na ito, mga minamahal ko, na konting sermon, konting mga minamahal ko, kumbaga pagtuturo, mga minamahal ko, talagang masyadong sensitive. Kaya nga mga minamahal ko, the best mga minamahal, way, mga minamahal ko, is yung sinatawag na warm communication. Yung non-judgmental conversations na tinatawag. Amen? Na talagang dadaanin mo sila sa deep diplomasya. Amen. Amen. Mas nagiging cooperative yung kanilang gestures, mga minamahal ko, kapag ka-diplomasya. Subukan mo, mga minamahal ko, na parating, mga minamahal ko, kinagagalitan ng mga batang ito, mga minamahal ko, puro kasigaw, puro mga minamahal ko talagang, di ba, judgmental, wala ka nang ginawang tama, batugan ka, hindi ka nakakatulong dito sa bahay. Anong nangyayari, mga minamahal ko? Di ba? Mas nagiging matigas ang kanilang mga ulo. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan muna natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I hope nakaka-relate ang bawat isa. Amen. So mga minamahal ko, sabi rito, impose consequences rather than punishment. Diba? Dapat mga minamahal ko, anong
consequence, anong magiging resulta kapag ka nakabiolate sila, infraction mga minamahal ko ng mga rules sa bahay, na-violate nila mga minamahal ko yung curfew time, na alas 10 mga minamahal ko, dumating sila ng alas 2 ng madaling araw, mag-impose tayo mga minamahal ko ng tinatawag na consequence. So, mga minamahal ko, anong consequence? Mga minamahal ko, depende sa ating mga magulang. Di ba? Ang mga magulang, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tutok, mga minamahal sa pagdidisiplina, pagtuturo sa kanilang mga binata at dalagang mga anak, mga minamahal ko, wala ka munang phone privilege. Kumpiskado muna ang cellphone mo ng 24 hours. Tignan ko lang kung hindi sumunod ang mga kabinataan, mga kadalagahan. Dahil kapag mga minamahal ko, hallelujah, nawalan po sila ng gadget, ay malaking issue. Big deal, di ba? Marami po ang mga minamahal ko talagang naglulupasay, mga minamahal ko, may tantrums talaga, mga minamahal ko, hallelujah, kapag nawalan ng gadget. Amen? Hindi maka-amen yung mga kabinataan, mga kadalagahan. Imagine, mga minamahal ko, without cellphone ng 24 hours, mga minamahal ko, kaya ba o hindi? Aminin nyo na. Sabihin nyong hindi. Amen? Di ba, mga minamahal? Totoo, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, ano pa, mga minamahal ko? Bukod sa consequences, mga minamahal ko, i-deprive po natin sila ng mga pribilehiyo pa, mga minamahal ko, na makagamit, mga minamahal ko, ng halimbawa, ng service sa bahay, kotse, mga minamahal. O kung walang kotse, mga minamahal ko, bawasan ng allowance. Hindi pwede, Brother Noel, kawawa naman ang anak ko, magugutom, binawasan ko ng allowance. Wala siyang pambili ng snacks. Ha? Mamaya mga minamahal, makikita po natin mga minamahal kung yung ganyang mga attitude ng mga ina at ama, mga minamahal ko, kung makakatulong ba o hindi. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Let's continue mga minamahal ko. Ang sabi mga minamahal ko, grounding o pag-alis ng kanilang mga pribileyo sa bahay, amen, still applies sa pagdidisiplina sa mga kabinataan at kadalagahan. Say this, mga minamahal, learnings, mga minamahal ko, maaring sa ngayon, maliliit pa yung mga anak ko, Brother Noel. Bakit hindi pa ako subject sa pagtuturo na yan, pangangaral na yan? Mga minamahal ko, ang bilis ng panahon. Huwag niyo sabihin, mga minamahal ko, na nananatiling bata ang inyong mga anak. Hindi niyo namamalayan, mga minamahal ko, hallelujah, after years, mga minamahal ko, hindi na pala pwedeng akbayan, mga habang naglalakad, dahil binata na at dalaga na. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, mga minamahal ko, patuloy tayo. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah dito, ang pangunahing balakid sa pagdidisiplina o pagtuturo sa mga kabinataan, sa mga teens, ay ito. Tinatawag na parental disagreement. Hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Nagkakaroon po ng stand-off. Pag sinabing stand-off, mga minamahal ko, di ba? Medyo alanganin. Nagkakaroon ng confusion, mga minamahal ko. Stand-off between spouses, mga minamahal ko, sapagkat nobody is giving in. Lahat, mga minamahal ko, yung dalawang mag-asawa kapwa, iginigiit ang kanilang parenting style. Hindi ako ang tama. Dahil, eto naman, tignan mo naman, meron naman ako napatunayan sa buhay. Successful ako. Samantalang ikaw. Ano? Sabay hirit naman ng isa. May natutulog. Pakihalapit po natin yung mga natutulog, mga minamahal ko. Hallelujah. Very interesting yung ating pong topic, mga minamahal ko. Palakpakan muna natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. So sabay hirit naman ng isa. Hindi ako ang tama.
Kaya lumalaki ang ulo nitong anak mo dahil kinukonsinti mo. So anong nangyari? Anong ending, mga minamahal ko, nung pagtatalo? Yung dapat na pagdidisiplina sa anak ay nauwi sa away mag-asawa. At nakangiti ngayon si anak, nakangisi sa sulok dahil nakalusot. Nawala sa eksena yung pagdidisiplina. So napakahalaga po mga minamahal ko that we agree on parenting, mga minamahal ko, style or method. Pagtuturo sa ating mga anak, mga minamahal ko, work as a team. Huwag tayo matulog. Amen? Work as a team. Kasama sa team, mga minamahal ko, di ba? Sila lola at lolo. Pero ang captain ball, mga minamahal ko, ang assistant captain ball ay si daddy at saka si sino? Si mami, syempre. Dapat one goal lang, mga minamahal, iisa ang layunin, mga minamahal ko, na talagang lumaki ang binata, ang apo, mga minamahal ko, na wise. At maging masunuring anak, mga minamahal ko, God-fearing. Diba? Yun naman talaga ang pinakalayunin, mga minamahal ko, ng parenting. Wala nang iba. Mga minamahal ko, sa mga lola at lolo, mga minamahal ko, kapag talagang nag-e-exercise ng kanilang parental authority, yung mga magulang, huwag huwag manghimasok. Sa totoo lang, mga minamahal ko, dapat pigilin yung mga awa na nararamdaman. Ay, pinapalo yung apo ko. Aawayin ko yung anak kong yan. Hindi pwedeng paluin yung apo ko. Kaya mga minamahal ko, kapag lumaki talaga sa lola at lolo, mga minamahal ko, yung ating pong mga anak, mga minamahal ko, more often than not, sila po ay mga spoiled brats. Lolo na ako, mga minamahal ko. Amen? Pero huwag, mga minamahal ko, hallelujah, aabot, mga minamahal ko, na talagang, amen, payagan natin yung ating pong mga apo na kakanlong sa atin, magtatago sa atin, mga minamahal ko. Tayo ang kanilang protector. Protector ba o konsentidor? Anong mas fitting? Ha? Tayo mga cuddlers na tinatawag, mga minamahal ko, ng kanilang kalokohan. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, sila rin naman ang magsasuffer, ang mga apo natin. So work as a team, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang lumagay tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa dapat lugar na ating kalagyan. Kung, mga minamahal, mabuting pagdidisiplina, mga minamahal ko, give way. The magic word is bigayan. Huwag yung mga minamahal competition, mga minamahal ko, na ako ang dapat magdisiplina. Pero kung minsan nawawala ng choice yung mag-asawa, bakit? Hindi nila ma-exercise yung kanilang parental authority. Bakit? Kasi po, nakapisan pa rin sa mga magulang. Ang bumibili at nagbibigay ng panggatas at ang nagpapaaral pa ay ang mga lolo at lola. So, paano mo nga kukontrahin yung mga ganong sitwasyon? Pero mga minamahal ko, hallelujah, dapat, mga minamahal ko, kapag lumagay tayo sa estado, ready tayo, mga anak. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purpose defeating, kasi mga minamahal ko, nagkakaroon po ng animosity. Nagkakaroon, mga minamahal ko, ng away sa loob ng pamilya dahil hindi nga magkasundo kung ano ang dapat ipatupad na paraan ng pagdidisiplina sa mga apo at sa mga anak, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Do not give in sa mga emotional blackmail ng ating pong mga anak. Di ba? Dadramahan tayo. Lola, kawawa naman po ako. Kinumpis ka ni daddy, ni mami yung cellphone ko. Wala akong pan-text, wala akong pantawag sa mga kaklase ko. Meron kami mga assignment.
Di ba? Away na. Kukunin ngayon ng lola at lolo yung kanyang cellphone, mga minamahal ko. Dahil, mga minamahal ko, na-blackmail nga. Nadramahan ng kanilang apo, which is wrong. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, dapat sa bahay, tayo pong mga magulang, mga lola at lolo, ang pinakamatalino kaysa sa ating mga anak. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Number 2, mga minamahal ko, na dapat po nating isaalang-alang. This is firmness on parenting approval. Paki-flash sa screen. Yung number 2, mga minamahal ko, firmness on parenting approval. Typical, mga minamahal ko, na senaryo. Kapag ka may lakad ang ating pong mga anak, mga minamahal ko, kanino po siya, mga minamahal ko, most likely nagpapaalam? Sa nanay dahil malambot at andaling kumbinsihin, andaling pumayag. Amen? Pero kay daddy, wag na kay daddy. KJ, Killjoy, masyadong istrikto. Tiyak, hindi ako papayagan noon. Kaya tatakas na lamang ako. Kay mami na lamang ako magpapaalam. Babypass ko si daddy. Tama po ba o hindi? Tama po ba o hindi? Hindi, mga minamahal ko. Lalo na kapag mga minamahal ko, sleepover. Ha? Diyan, mga minamahal ko, lumalabas ang kalokohan ng ating pong mga anak. Mga minamahal ko, mga sleepovers. Sa kanilang mga klase in disguise of, uy, meron po kaming tainay, meron po kaming group school project. Pero mga minamahal ko, doon lumalabas, mga minamahal ko, nag-inuman, nagkaroon ng party, ha? Di ba? Kung may mga minamahal ko, talang nasamahan pa mga minamahal ko ng mga drugs, amen? Doon napapahamak ang mga kabinataan, mga kadalagahan, mga minamahal ko, itinakas yung kotse, mga minamahal ko ng kanilang magulang, at talagang nag-speed driving, mga minamahal ko, hanggang sa nadisgrasya, patay. Kinakailangan po natin, mga minamahal ko, dapat malinaw yung tinatawag na parenting approval. Meron pong tinatawag na joint approval na hindi pwedeng umalis yung ating mga anak kapag walang approval ni daddy at saka ni mami. Kaya nga joint, mga minamahal ko. Pero in case, mga minamahal ko, na malayo si daddy, mga minamahal ko, at hindi naman po, mga minamahal ko, at stake yung safety, mga minamahal ko, ng ating pong mga anak, dahil kinakailangan po talaga yung joint approval sa mga aktibidades ng ating mga anak talagang mga outdoors, na kung saan yung safety po nila, mga minamahal ko, ay at stake. Di ba? Ano yung mga outdoor activities, mga minamahal ko, na medyo delikado? Mami, pupunta kami sa dagat, swimming sa beach. Delikado po ba o hindi? Delikado. Mami, mag-mountain climbing po kami. Delikado po ba o hindi? Napakadelikado, mga minamahal ko. At kung ano-ano pang mga aktibidades, mga minamahal ko, na talagang nakataya ang kanilang kaligtasan. Kasi po, mga minamahal ko, kung walang joint approval, magkakaroon po ng lifetime na sisihan. Kapag ka may nangyaring hindi maganda, ang mangyayari, mga minamahal ko, habang buhay na magsisisihan yung mag-asawa. Ikaw kasi pinayagan mo. Kaya nangyari sa anak mo yan dahil pinayagan mo, kinonsinti mo. Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mahalaga yung mga usaping ito, mga minamahal. Pero napakahalaga po. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. So, dapat po natin isaalang-alang yung firmness. Yung talagang, kung yun ang rule, mga minamahal ko, huwag ibabiolate ng ating pong mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Unang talata, mga minamahal ko, Proverbs chapter 22 verse 6, pamilyar na bersikulo, mga minamahal ko, na ating pong naririnig, mga minamahal ko, hallelujah, malimit, mga minamahal ko, hallelujah, na binabanggit ng mga mangangaral. Kindly? Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 22, ng talatay 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Sa English version, mga minamahal ko, ng Proverbs chapter 22 verse 6, sinabi po diyan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi yung word na teach. Dahil pag sinabing turuan, teach, di po ba mga minamahal? Ang sinabi po diyan, mga minamahal, train up a child. Pag sinabing train, mga minamahal ko, sanayin. Amen? Sa mga minamahal ko, hallelujah, sanayin daw natin ang mga bata, mga minamahal, in preparation for adulthood. Amen? Magkaroon sila ng maganda, matibay at tamang pundasyon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So number 1, mga minamahal ko, doon sa proper training nila, is to teach them to live on their own. Turuan po natin sila, mga minamahal ko, hallelujah, na matuto sa buhay. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, to live on their own, mga minamahal ko, ihiwalay na po natin sila. Kakain na silang mag-isa at bubuhayin na nila ang kanilang mga sarili. Ito lamang po, mga minamahal ko, ipagsasanay sa kanila na matuto sa buhay. Amen. Kasi mga minamahal ko, given na yan, hindi tayo parating malusog at buhay na susubaybay at gagawa para sa kanila. Amen. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang maling-maling ipamana sa mga anak ay yung too much pampering. College student na hindi para marunong magsaing. Hindi pa marunong maglaba ng kanyang damit. Hindi pa marunong mamalansya. Ayaw mag-is-is ng kaldero. Marumi yan. Ikaw na lang gumawa, ma. Maulingan ang kamay ko. Anong mangyayari, mga minamahal ko, kapag sinanay po natin sa mga madadaling gawain sa bahay ang ating mga anak? Anong mangyayari? Titibay ba sila? Makakaharap ba sila sa mga challenges pa na mas mahirap o hindi? Hindi po. Dahil nasanay sa magagaang trabaho, kapag nasuong na sa kahirapan, sa trials, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Amen? So hayaan lamang natin sila, mga minamahal, dumaan, mga minamahal ko, sa hirap. Mga minamahal ko, ibig sabihin, hindi hirap ng buhay, kundi mahirapan sila. Matutunan nila, mga minamahal ko, hallelujah, na gumawa, mga minamahal ko, despite na marurumihan ang kanilang mga kamay, despite, mga minamahal ko, na talagang papawisan sila, mga minamahal, amen, makakaranas sila ng talagang inconvenience, magsasakripisyo sila, sapagkat yun ang marapat. Anak, di ba? Maling-mali, mga minamahal ko, na panuntunan ng mga magulang. Anak, dahil naranasan ko ang hirap nung bata pa ako, hindi mo na mararanasan ngayon. Diyan ka lang, relax ka lang. Tama po ba o hindi? Huwag kang gagawa sa bahay. Huwag kang magwalis. Huwag kang maglinis ng plato. Huwag mong matutunan ang pamamalansya. Chill ka lang dyan. Ano magiging ending yan, mga minamahal ko? Nagpalaki tayo ng walang alam sa buhay at nakaasa sa kanilang mga magulang.
Paano na kapag lumagay na sila sa estado? Aber? At nawala na tayo. Kawawa naman. Di po ba? Amen? Ano pa ang dapat mga minamahal ko bukod doon sa basic life skills na dapat po nilang matutunan? Teach them, mga minamahal ko, hallelujah, the value of earning money. Amen? Ang dami mga magulang. Todo bigay sa kanilang mga anak. Ay sila pang nag-spoiled. Wala pang kita, wala pang trabaho ang kanilang mga anak, ibinibilihan ng mga mamahaling cellphone, mga minamahal ko. Anong magiging resulta niyan? Tapos ipagyayabang sa mga kaklase. In disguise, tingnan nyo, gaano ako kamahal ng aking mga magulang. Ibinilan ako ng cellphone na mahal. Diba? Teach them to earn, mga minamahal ko, the value of earning, mga minamahal ko, hindi yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinuruan lamang po natin silang gumasos, mga minamahal ko, ang balon din naman ay nauubusan. Amen. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, kung hindi natin, mga minamahal ko, ibinigay natin ang lahat ng mga savings natin dahil mapagmahal tayong mga magulang. Amen. Hanggang sa lumagay sa estado ang ating mga anak. Swerte tayo kung ating pong mga manugang ay mabait at hindi salbahe. Paano na, mga minamahal ko, kapag nangyayari ito, mga minamahal ko, amen? Ibinigay lahat sa anak, walang itinira. Wala man lang savings, mga minamahal ko. Wala man lang savings sa kanilang pagtanda. In their golden years, mga minamahal ko, napunta lahat doon sa anak. At naging salbayang mga manugang. Amen? Pero hindi naman nila lahat, mga minamahal ko. At initsapwera yung nagpundar. Ayaw bigyan. Inimpluwensya ng anak. Ano nang nangyari? Sinong kawawa? Tayo din namang mga magulang ay dapat mag-save para sa ating golden years. Mga minamahal, hindi ibinibigay lahat sa anak. Amen? Don't misinterpret this, mga minamahal ko, statement, pero dapat, amen, dahil hindi natin alam ang idudulot ng bukas. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo rin namang mga anak. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, huwag na nating, mga minamahal ko, hayaan, mga minamahal ko na talagang, kumbaga, na-devote na lahat ang oras ng ating pong mga magulang, mga minamahal ko, tayo po ay ni-raise up na, pinalaki na, pinag-aral na, lahat-lahat, binigyan ng magandang edukasyon, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, nagkapamilya tayo, mga minamahal ko, tayo pa rin ang nakaasa. We as parents cannot work for 2 generations. You know what I mean? Ulitin ko, mga minamahal ko, we as parents cannot work or should not work for 2 generations. Amen? Dahil hindi na tayo mag-i-enjoy sa buhay. Kapag natapos na yung obligasyon po natin, mga minamahal ko, sa ating pong mga anak, mga minamahal ko, amen? Sa ating mga apo, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, diba? Padalaw-dalaw. Amen? Magbibigay tayo, mga minamahal ko, kapag much ang ating po mga savings, mga minamahal ko, amen, aasistihan natin sila. Pero yung to the point, mga minamahal ko, na tayo pa rin ang magpapaaral, mag-aalaga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na tayo mag-i-enjoy sa ating pagtanda. Sounds, di ba? Di ba? May sense po ba o wala? Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muna natin ang pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, kinakailangan po natin silang turuan. The value of earning money, yung basic life skills, mga minamahal ko, para
Mga minamahal ko, hallelujah, handang-handa sila sa adulthood, sa paglagay sa estado. Amen. Kasi kapag hindi po natin ginawa, mga minamahal ko, there are a lot of, mga minamahal ko, household, mga minamahal ko, mga membro ng pamilya, mga kabinataan, mga kadalagahan, culture shock. Nung nawalan ng katulong, hindi nila alam paano mabuhay dahil hindi nga marunong maglaba, hindi nga marunong magsaing, hindi nga marunong magluto. Amen? Kapag hindi natin sila tinuruan, magiging weakling sila. Mahinang klase ng tao, hindi sila strong. Na kapag dumarating yung mga trials sa kanilang buhay, mga minamahal ko, agad sumusuko. Dahil nga, mga minamahal ko, kulang yung kanilang pundasyon. Hindi sila na-expose masyado, mga minamahal ko, amen, na kumaharap at pagtagumpayan ang anumang pagsubok sa buhay, anumang kahirapan sa buhay. Dahil inispoiled natin sila, amen, ibinigay ang kanilang luho, amen, kaya lumaking walang alam sa buhay. At ano pa, mga minamahal ko, ang nararapat gawin, mga minamahal ko, sa pagpapalaki ng ating mga teens. Number 1, mga minamahal ko, na dapat po nating bigyan ng pansin, ay itong tinatawag na spare them from being a controlling and competitive parent. We become too imposing. Mga minamahal ko, yung too, dapat lagyan ng isa pang O yan. We become too imposing. Sa paanong paraan? Hindi natin namamalayan, mga minamahal ko. Pati sa itsura nila, mga minamahal ko, gusto natin, copycat natin. Amen? Nainis tayo. Masama ang loob natin, mga minamahal ko, sa itsura ng ating mga anak, o hindi ko kamukha. Kamukha siya ng biyanan kong super sungit. Kaiba ang treatment natin. Huwag. Amen? Huwag, mga minamahal ko. Dahil, mga minamahal ko, anak pa rin natin sila. Ano man ang kanilang itsura. Hindi man natin kamukha. Amen? Dapat equal yung pagmamahal. Walang favoritism. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. Pati sa magiging kapalaran nila, mga minamahal ko, gusto nating panghimasukan. Gusto nating iguhit ang kanilang takda ng kapalaran. Hindi tayo Diyos. Amen? Dapat, mga minamahal ko, andito lang tayo para i-guide at suportahan sila. Amen? Amen? Pagkatandaan po natin, mga minamahal ko, they are not our material possessions. Amen. Tayo lamang po'y trusty. Ipinagkatiwala lamang yung ating pong mga anak sa atin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pati yung utak nila, mga minamahal ko, gusto natin na tayo na ang mag-isip. Gusto natin maging mechanical, robot. Hindi robot ang ating mga anak. Amen. Dapat we should celebrate their uniqueness. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah, ikagalak natin, mga minamahal, na sila iba. Hindi natin, mga minamahal ko, kamukha, okay lang. Kahit kamukha ng ating, mga minamahal ko, mga biyanan, mga minamahal ko na masungit, mga minamahal ko, galit tayo doon sa biyanan natin, naging kamukha ng ating mga anak, galit na rin tayo sa ating mga anak. Huwag. Amen? We have to accept, mga minamahal ko, hallelujah, their differences. Yung pagiging iba nila, yung pagiging unique individual nila, mga minamahal ko, amen? Amen? Respetuhin natin. Si Esau at si Jacob, mga minamahal ko na magkapatid. Ito yung talagang gross mistake, mga minamahal ko na mag-asawa, mga minamahal ko, hallelujah, na si Rebecca, mga minamahal ko, at saka si, sino na yung anak ni, mga minamahal ko? Anak ni Jacob, mga minamahal ko, kay Sarah. Amen? Si Esau,
at Jacob, mga minamahal ko, hindi lamang magkapatid, kundi magkakambal. Makakala natin. Pero iba ang kanilang personalidad. Dahil si Esau, mga minamahal ko, ay taong bahay, whereas si Esau, mga minamahal ko, ay hunter, mga minamahal ko, whereas Jacob, mga minamahal ko, ay taong bahay. Dito yung pagkakamali ng mag-asawa, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat, di ba? Dahil hunter si Esau, mga minamahal ko, talagang paborito mga minamahal ko ng kanyang ama, mga minamahal ko, yung sinabawang karne, mga minamahal ko, ng deer, mga minamahal ko, na nahahunting niya, naging paborito siya. Whereas naman si Jacob, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang magandang lalaki, amen, makinis ang balat, naging paborito ng kanyang ina. Tumutulong sa bahay, amen, naging paborito ng kanyang ina. So hanggang sa mga minamahal ko, the rest is history. Amen? Amen? Nagkaroon ng mga minamahal ko, hallelujah, ng talagang deception. Alam po natin mga minamahal ang nangyari. Dahil yung birthright, mga minamahal ko, ni Esau bilang panganay, amen? Magkakambal sila, mga minamahal ko, na unang ipinanganak si Esau, sumunod si Jacob, mga minamahal ko, so ang birthright na kay Esau. Pero na-deceive po siya. Nag-connive, mga minamahal ko, nagkasundo yung mag-ina para dayain, mga minamahal ko, hallelujah, si Esau. At ito namang si Esau, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nagpadala sa kanyang gutom, nagpadala sa kanyang tiyan, amen, ibinenta ng basta-basta na lamang yung kanyang pagiging panganay. Amen. Yung mga minamahal ko, hallelujah, celebrate their uniqueness. Amen. Huwag, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, we do not take against them, mga minamahal, kung ano sila. Dahil tayo dapat ang unang magre-respeto, tatanggap kung ano ang hilig at, mga minamahal ko, kakayanan ng ating mga anak. Amen? Amen? Bilang mga magulang. Genesis, Kabanatang 25, ang talatay 27, kindly. Amen. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 25, talata 27, At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Amen. So yun ang mga minamahal ko, hallelujah, ang personalidad ng dalawa. Opposite, mga minamahal ko. Na kung si Esau, mga minamahal, mahilig mangaso, amen? Mahilig lumabas, kaya mga minamahal, siguro mga minamahal ko talagang amoy araw, kaya hindi siya nagustuhan, mga minamahal ko, ng kanyang ina. Amen? Samantalang si Jacob, magandang lalaki, makinis ang balat dahil nandun lang sa bahay, tumutulong, mga minamahal ko, sa household chores, kaya naging paborito siya ng kanyang ina. Amen? To the point, mga minamahal ko, na talagang kinonsinti pa, na magkasundo silang dalawa upang mapunta sa kanya yung birthright. Psalms 139 verse 14, we are God's wonderful and marvelous creation. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay ginawang kahanga-hanga. Amen? We're wonderfully and fearfully made by the Lord. So dapat, mga minamahal ko, tanggapin po natin. Dapat, mga minamahal, tayo po mismo ang unang makakatanggap. Pag nanalamin tayo at nakita natin, mga minamahal ko, kumpara doon sa mga napapanood natin mga modelo, mga minamahal, nakakaiba tayo, then magpasalamat tayo. Appreciate our uniqueness. Amen? Sapagkat tayo po ay gawa, creation ng Malapanginoon, at ang Malapanginoon hindi lumilikha ng basura. Pakatandaan po natin yan. Di ba? Walang magsasabing pangit ako. Walang magsasabing pandak ako dahil ginawa ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, Psalms 134. Amen? Verses, mga minamahal ko, verse 14, kindly. Verse 14 ng Psalms chapter 139. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 139,
talata po ay 14, ito pong nakasulat. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So napakalinaw po niyan, mga minamahal ko. So kung meron silang, mga minamahal ko, hallelujah, kinahiligang iba na hindi natin, mga minamahal ko, original na plano para sa kanila, then we should respect and appreciate it. Amen? Let them create their own story. Ang mga kabinataan, mga kadalagahan. Amen? Huwag natin i-curtail yung kanilang enjoyment and freedom, mga minamahal ko, of choice. To decide on themselves, mga minamahal ko, anong tatahakin nila base sa kanilang hilig. Their giftedness, their natural giftedness na tinatawag. Yung kanilang likas na galing. Sapagkat doon sila mag-bloom, doon sila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mag-shine. Pero kapag pinilit natin, with a little drama on the side, anak, alam mo naman, mula sa iyong mga lola at lola, sa mga kanininuhan mo, ay talagang trademark na natin ang pagiging abogado, ang pagiging teacher, ang pagiging doktor, ang pagiging inhenyero. So huwag kang lilihis. Kung paano ang hilig ng anak mo, mga minamahal ko, ay yung, mga minamahal ko, mag-boxing. Nakakahiya ka. Itatakwil ka ng pamilya. Ganun ba, mga minamahal ko? Huwag nating imanipula ang ating mga anak dahil we're doing more harm than good to them. It will be a lifetime frustration on their part. Kaya nga, mga minamahal ko, merong mga tao, mga minamahal ko, hallelujah, na nung nawala na ang kanilang mga magulang, saka pinursu yung kanilang dream, yung kanilang karerang gustong-gusto nila, mga minamahal, kahit too late na. Di ba? Ilang years na pagtitiis. Dahil ayaw, mga minamahal ko, ma-frustrate sa kanya yung kanyang mga magulang. Ayaw ma-disappoint, mga minamahal, yung kanyang mga, ayaw niyang i-disappoint yung kanyang mga magulang. Nagtiis ng mahabang panahon. Tingnan yung pagtitiis yan, mga na-curtail, mga minamahal ko yung kang enjoyment and freedom. Hindi siya masaya sa kanyang karera, hindi siya masaya sa kanyang buhay dahil hindi nasunod ang kanyang sariling kagustuhan. So spare them, mga minamahal, from being a controlling parent. Amen? We're just here to guide and support them. Pero hindi natin pwedeng i-impose ang gusto natin para sa kanila. Amen? Amen? Mukhang hindi kayo nagdi-disagree. Mukhang hindi kayo nag-agree, mga minamahal. Pero yun ang dapat. From being a competitive parent, spare them. Alam po, mga minamahal ko, maraming mga bata na sa kanilang edad, mga minamahal ko, hallelujah, walang alam kundi, mga minamahal ko, makipag-compete. Nabuo sa kanilang personalidad yung spirit of competitiveness. Ang tingin nila, mga minamahal ko, sa kanilang mga kapwa ay katunggali. Di ba ang hirap noon? Wala kang masyadong kaibigan sapagkat ang tingin mo sa iyong kapwa ay competitor. Sa magkakaklase, mga minamahal ko, amen? Experience ko ito, mga minamahal ko, yung competition ng aming valedictorian noon at salutatorian. Yung aming valedictorian talaga, mga minamahal ko, panay ang tingin, mga minamahal ko, doon sa mga examination papers. Ayaw na talagang maungusan. 2 points lang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang big deal na sa kanya. So, mga minamahal ko, wala siyang kaibigan. Amen? Kasi mga minamahal ko, hallelujah, ang mga competitive parents, mga minamahal ko, sinasabi parati sa kanilang mga anak, anak, dapat number 1 ka parati, first honor ka parati, daigin mo yung mga kapwa mo estudyante. Huwag mo silang kaibiganin. Pwede ba yun? Ang nagsasuffer ay yung mga anak natin dahil napipressure sila. Di ba? Kapag hindi nila na-meet yung expectation natin, dahil mga pinus natin sila over their limits.
May limitasyon po ang ating mga anak. Amen? Baka hindi po natin mga inaalam. Amen? Wag natin silang i-push over their limits, mga going beyond their limits, mga minamahal ko, dahil it will be a lifetime frustration. Lalo na mga minamahal ko, hallelujah, kapag hindi nila na-meet yung expectation natin, ang tingin nila sa sarili nila, loser. Talunan. Gusto ba natin yon, mga minamahal ko? At hindi sila magiging fair, mga minamahal ko. Di ba? Kapag na-pressure natin sila, mga minamahal, gagawa ng paraan, mag-cheat. Magmamanipulate, magbabiolate ng rules para lamang mga minamahal ko talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang kumbaga ma-satisfy lamang mga minamahal ko ang gusto ng mga magulang na competitive parent. Alam niyo po mga minamahal ko, may mga magulang na tumatayo sa stage, mga minamahal ko, hindi sa pagiging proud sa kanilang mga anak. Tandaan niyo ito, mga minamahal. Tumatayo sila sa stage para ipakita sa madla na sila ay mga magagaling at matatalinong pamilya. At the expense of their child, mga minamahal ko, na talagang na-pressure na. 2:00 na ng madaling araw, hindi pa rin tumitigil sa kaaaral dahil talaga mga minamahal ko, dapat first honor ka. Dapat valedictorian ka. I will not settle for anything less. Sinasabi natin mga magulang, hindi po tama. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, hayaan natin sila to fly their wings. Amen. Mag-shine sa kanilang natural giftedness. Kasi kapag wala sila sa tamang lugar, na talagang hindi cut out, sa kanila, mga minamahal ko, amen. Bukod sa hindi sila magiging masaya, mga minamahal ko, hindi sila magiging first class. Mahilig tayo manghimasok, mga minamahal. Ano ba yung napili mong kurso, anak? Hindi naman high income skills yan. Anong susweldohin mo dyan? Anong buhay ang meron ka dyan? Welding? Vocational course? Pero mga minamahal ko, marami pong umuunlad, mga minamahal ko, na mga welders, mga minamahal ko, mga welder ng barko. Amen? Kaya nga kapag nagkaroon ng reunion, yung mga magkakaklase, nakakagulatan. Minsan mga minamahal ko, yung mga dropouts, yung mga dishonorable mention, na talagang tinutuyan ng mga kaklase, minamaliit, wala kang mararating sa buhay, dropout ka. Puro palako lang grades mo. Pero nang nag-reunion, mga minamahal ko, yung mga dropouts, yung mga dishonorable mention pa ang mas asinsado sa buhay. Bakit? Kanilang mga minamahal ko talagang tinurso. Pinagyaman nila yung kanilang giftedness. Di ba? Naging welder, mga minamahal ko. Nag-welding. Huwag nating i-ismulin yung mga welder ng barko. Mga minamahal ko. Hallelujah. Amen? Ang laki ng bayad sa kanila. Amen? Kumpara doon sa mga valedictorians na puro teorya lang ang alam. Walang aplikasyon. Amen? Amen? Hindi lahat ng matalino ay yumayaman. Dahil nga, mga minamahal ko, takot, mga minamahal ko, hallelujah, na mag-eksperimento. Takot, mga minamahal ko, na talagang magpursigi. Amen? Amen? Palakpakan po natin po pinakamamahal ang Panginoon. Lahat ng sunod, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, spare them. Wag natin na mga minamahal ko, hallelujah, talagang igiit yung pagiging controlling, mga minamahal ko. What is controlling in Tagalog, mga minamahal ko? Yung gusto natin, mga minamahal ko, i-manipulate sila. Amen? Talagang tayo, mga minamahal ko, ang masusunod. Pati kapalaran nila, gusto na nating iguhit, mga minamahal ko, at yung pagiging competitive natin, tama na. Amen? Amen? Know the limitations of our children. Mga minamahal ko, amen? Kung hindi niya kaya, ag tayo papasuutan.
Amen? Amen? Dahil makakasama. Applying pressures, mga minamahal ko, na our kids' life, yung buhay ng ating pong mga anak, mga minamahal ko, hindi po mga makakabuti sa kanila. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, mga minamahal ko, hallelujah, don't push your child to be overachiever na tinatawag. Amen. Mga minamahal ko, hallelujah, one last thing, mga minamahal ko, ay teach them to be a balanced person. Amen. Talagang kailangan mo natin, mga minamahal ko, hallelujah, ituro sa kanila mga yung kapagiging balanse. Amen. Kagaya ng mga Panginoong Yesus, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi ng Lucas, Kabanatang 2, ang talatay 52, mga minamahal ko, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. So lahat ng anggulo, lahat ng aspeto, mga balanse, mga minamahal ko, amen? Sila, mga minamahal ko, talagang nag-enjoy ng favor kay God at sa mga tao. Amen? Amen? Yun, mga minamahal ko, ang talagang nararapat. Kindly, Luke chapter 2, verse 52. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 2, ang talatay 52. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal. At lumalaki si Jesus sa karunungan, in wisdom, at sa pangangatawan, mga minamahal ko, in stature, at sa pagbibigay lugod sa Diyos, sa mga tao. This is a balance, mga way of, raising, of rearing up, mga minamahal ko, hallelujah, our children. Yung mga teens na mga minamahal ko natin, mga minamahal ko. Amen. At ang pinakahuli, mga minamahal ko, na talagang role po natin, parte mga minamahal ko ng ating pong parenting task, ay lead them to Christ. Wala na pong iba. Amen? Tayo, mga minamahal ko bilang mga magulang, mga minamahal ko, hallelujah, atin po silang, mga minamahal ko, hallelujah, gabayan, mga dalhin sa mahal na Panginoon. Amen. Deuteronomio, Kabanatang 6, ang talatay 6 hanggang 7. Ito na po yung last two verses. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy, Kabanatay 6, talata po 6 hanggang 7, ito po ang nakasulat. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lead them to Christ, mga minamahal ko, hallelujah. At atin pong magagawa yon kapag mga minamahal ko, atin po silang inaaralan. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ang magiging, mga minamahal pattern po nila, magiging modelo po nila. Amen? Tayong mga magulang. Sabi ko nga kanina, tayo pa rin ang the best teachers, mga minamahal ko, nila. Kung ano ang nakikita ng ating mga anak sa atin, ayun ang kanilang, mga minamahal ko, yun ang kanilang mga ipapamuhay. Amen. Amen. Sapagkat tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ang greatest influencer para sa kanila. Diba? Mayroon tayong kasabihan, mga minamahal, kung ano ang nakikita ng bata sa kanyang mga magulang, ayun ang kanyang gagayahin. We teach them, mga minamahal ko, to be, mga minamahal ko, hallelujah, honest. Then, mga minamahal ko, dumarating yung kolektor, mga minamahal ko, very classical na ehemplo. Dumarating ang kolektor ng Sinpelco. Anak, sabihin mo, wala ako. Pero we're teaching them honesty, yung karakter, yung value ng pagiging, mga minamahal, honest. Pero sinasabi natin, anak, sabihin mo, wala ako.
Di ba? Natatawa tayo mga minamahal, pero totoo. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ang tinitignan nila. So, what do we do? Lead them to Christ. Yun ang pinaka-ultimate goal of parenting. Wala nang iba. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ng mga magulang ay naatasan. Kaya nga po mga minamahal ko, sa mga kabinataan, sa mga kadalagahan, hindi po basta-basta ang pagiging magulang. Napakabigat na responsibilidad. Baka akala nyo, ang dali lang, mga minamahal ko, mag-asawa, ang dali lang magkaroon ng anak, pero ang pagpapalaki sa mga anak, yun ang pinaka-challenging. Amen? Hindi natin talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang matamaan yung tamang i-apply. Sabi ko nga kanina, we need to do some balancing act na kapag ka, mga minamahal ko, inistriktuhan natin ng masyado, magre-rebelde, at kapag ka niluwagan naman natin ng masyado, umaabuso, saan tayo lulugar? Pero mga minamahal ko, wala nang pinaka-epektibong paraan. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, isuko natin mga minamahal ko, itong task na ito sa mahal na Panginoon. Amen? Ang dami mga anak natin. Nay, gusto ko nang humiwalay. Napakasalimuot na usapin mga minamahal yung identity crisis na nararanasan mga minamahal ko ng iba nating mga anak, mga kabataan, mga minamahal ko. Identity crisis, mga minamahal ko, yung tinatawag mga minamahal ko na gender, mga minamahal ko, hallelujah, identity confusion. Hindi niya alam, mga minamahal ko, kung ano siya talaga. Amen? Napakasalimot na usapin po ito, mga minamahal ko. Kaya, hindi natin in-include sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, medyo may kinalaman sa mental, lalo na sa spiritual, mga minamahal ko, in nature. Yung nagkakaroon ng identity crisis, yung ating anak, hindi niya alam kung ano siya. Amen? You know what I mean? Mga dalaga po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na kikita natin, na observe na natin, mga minamahal ko, boyish yung kanilang clothes, mga gustong-gustong suotin. Mga anak nating kabinataan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang preference po nila, mga minamahal ko, ay yung damit na pambabae. Napakasakit, mga minamahal ko. Talagang napakasalimut na usapin, mga minamahal ko, itong identity crisis. Pero hindi natin in-include dito, mga minamahal ko. I-park muna natin sapagkat, mga minamahal ko, medyo sensitive na usapin ito, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Humingi tayo ng kalakas. Sapagkat hindi po biro, mga minamahal ko. Under our care and guidance, itong mga batang ito, bilang ating mga anak. Na tayo po, mga minamahal ko, ang inatasan talaga ng mga Panginoon na humubog, magpalaki sa kanila sa tama, mga minamahal ko. Tamang pamamaraan, tamang pagdidisiplina, na maging wise po sila, wise children of God, to be God-fearing, to be God-serving, mga minamahal. Ng buhay, kailangang pagsubok ang aking naranasan. Kahit kalungkot man ng ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno ng buhay. Pagkat wala Tayong unang manunungkot. Kapag hindi po natin nagawa itong very challenging parental duty, parental task. Ngunit mga minagaan naman ito kahirap. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng kapanan, ng guidance sa mahal na Panginoon. Sabagat siya talaga nakakalam. Siya may hawak, mga minamahal ko, sa puso at isip ng ating mga anak.
hindi mo na kaya. At kahit kaibigan, Kung minsan nakaka-frustrate. dinadala Alam naman natin mga minamahal, ginawa na natin ang lahat. mo pa Ginawa na natin yung best po natin na ipakita sa kanila. Kung paano maging mabuting tao. sa'yo. Paano maging masunuring anak ng Diyos. Pero para bagang nagpe-fail pa rin tayo. Pagsubok na natin na Parang hindi pa sapat. Hindi mo yung ginagawa. Pagkatandaan po natin na kung may mga anak na kayang-kaya na lang itakwil ang kanilang mga magulang. Pero nung ang mga magulang ay magtatakwil sa kanilang mga anak. Kaya't mahalin po natin. Mahalin po natin ating mga magulang. Gaya ng pagmamahal po natin sa nang pinakamamahal ng paligid mo man ay lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Parang Diyos sa kanyang pangako, dating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Hallelujah. na hindi mo na kaya. Uy, natin pinakamamahal. At kahit kaibigan ng iyong dinadala, paligid mo man Hallelujah. ipos ang galing. Lakas sa Hallelujah. kung tatawagin mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Ang pagsubok Na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Na parang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Wala ng pagsubok na dinaranas mo na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. At parang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Amen. Hallelujah. Tama po. Nakaka-stress. Nakaka-drain ng enerhiya. Hindi na natin malaman kung saan tayo lulugar bilang mga magulang. Pero ang sabi nga ng awiting ito, kumuha tayo ng kalakasan sa Panginoon. Para mga minamahal ko, magampanan po natin ang hamon, mga minamahal ko, hallelujah, ng pagiging isang mabuti. Magandang, mga minamahal ko, halimbawa ng pagpapalaki sa mga anak. Purira rin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah.
Tumingin tayo sa mga Panginoon bilang the best parent, mga minamahal. Sa ating spiritual na mga magulang, sa ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Tingnan po natin sila. Siya sa atin saliksikin, mga minamahal ko, hallelujah. Kanilang ginawang pagpapalaki sa kanilang mga anak. At doon, mga minamahal ko, hallelujah, we can better understand paano, mga minamahal ko, yung sinasabi nating complex, napaka-komplikadong task, responsibilidad, mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong magagawa. Manalangin tayo, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating mga pangangailangan. Pero unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong mahal na iglesia. Patuloy na kalusugan, kalakasan ng ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeida. Sa po na kanyang mamahal sa buhay. Maging ating po mga minamahal na mamanggagawa. Let us pray for one another. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Magpanalanginan sa isa't isa. Hallelujah, hallelujah. Abo dakilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo ay pinakamahal, Panginoon. Wala kaming gustong unahin, Panginoon. Kundi ang kapakanan ng aming pumbalan na iglesyang patuloy na kalusugan, kalakasan para sa aming puminamahal at iginagalang na pastor. At aming beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Sampo ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging aming po mga minamahal na mamanggagawa. Aming beloved ordained preacher. Hallelujah. Sa kanyang anak. Sa lahat ng kalengkaw pastoral workers. Hallelujah. Wala Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo silang bigyan ng kalakas. Manatili sila sa kanilang katawag. Hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para sa ating mga personal intentions, patong po natin na ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdam. Kung pangmumura, mga bisyo na ating pang napagbibigyan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating po mga bibig. Abang ating mga kanang kamay, nakapatong po sa ating po mga ulo. Isipin po natin ang naglehans po sa atin, ating mga beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Hallelujah. Sama-sama tayong dumalangin. Dahil ang Diyos sa magbanal sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng mga demonyong mga karamdamang, hallelujah, mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay, demon sa diabetes, heart disease, skin diseases, prostate cancer, asthma, ano mga karamdaman, kahirapan sa buhay, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Voices begin in Jesus' name. Poverty ka sa atin in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, walang magbibiro. Let us all jump. Yung mga minamahal ko, hallelujah, malakas na talon po natin, mga minamahal ko, wag palamya-lamya, mga minamahal ko pang talagang tumakas. Amen. Tumila po ng milya-milyang kaaway, ang mga alipores ng kaaway. Mga minamahal ko, at talagang yung coldness, dryness, mga minamahal ko na ating pong nararamdaman. Amen. Ay kumawala, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin. Let us all jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po'y dara ko sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah.